Hello po, magandang araw po ulit. Welcome po dito sa ating Alive Alive channel. Ah, Nandito po ulit tayo ngayon sa ating series na Christianity 101. Ibig sabihin mga basic standard kung bakit tayo Christian, para hindi rin po tayo basta-basta matatangay ng hangin o ng alon kapag meron tayong nababasa or mga nakikita dito sa mundo na against sa Christianity. Okay? So, today's lesson po ay ang tinatawag na salvation. Naniniwala po ako na ito ang pinaka first step sa bawat Kristiyano pag gusto nilang magsimula ng kanilang Christian life. Pero at the same time, ito rin po ang pinaka-importanteng bagay na dapat muna ma-activate sa atin bago tayo talaga magkaroon ng tunay na pagbabagong buhay. So, alamin po natin kung ano po ang ibig sabihin ng salvation. Okay, sabi po dito, salvation, receiving Jesus Christ is the most important decision you will ever make in your lifetime. Okay? So, yung iba po sa atin na mga nanonood dito or nakikinig, maaaring successful po kayo sa buhay, maaaring magaganda po ang mga naging decision nyo sa buhay, pero gusto ko lang pong i-remind na kapag hindi nyo po hinaluan ng totoong pagtanggap kay Jesus Christ, wala din po yung kwenta. Kasi po lahat po ng pwede nating ma-accumulate dito sa lupa ay hindi natin kayang dalhin sa langit. Pero ito pong salvation na ito, hanggang eternal po ito. Hanggang kabilang buhay. At ito rin po yung pinaka first step para pag na-receive natin to, magkakaroon na rin tayo ng chance para makapag-ipon ng kayamanan sa langit. At alam natin na ang kayamanan sa langit ay panghabang buhay hanggang sa kabilang buhay. Okay po? So ang keyword po dito, syempre relationship, kasi pipirma tayo dito ng kontrata kay Lord. Kailangan muna nating maintindihan kung ano ba yung kontrata na pipirmahan natin sa Kanya, kung ano ba yung deal na yon. Hindi yung basta sinabi lang natin, Lord, tinatanggap kita as my Lord and Savior, tapos wala na. Hindi na natin alam kung ano ba yung ibig sabihin nun. So, relationship yung keyword po. Dahil from that point forward, magkakaroon na tayo ng tamang relationship sa Diyos natin. Okay? So, ang purpose din po ng lesson na ito ay para i-explain sa atin kung ano ba yung kontrata na pinirmahan natin after natin tanggapin si Jesus Christ. Di ba? And then, para mas lalo din natin maintindihan kung papaano ba yung decision na yon na ginawa natin ay nakapagbago ng katayuan natin sa Diyos. Kung bakit ngayon kaya na tayong tawagin ng Diyos na kanyang anak. Bukod sa dati na hindi niya tayo matignan. Okay? So, sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. And then sa John 1 verse 12 to 13, yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. Di ba? Ang sarap po, di ba? Ang unang-unang benefits pala kapag tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior is magiging children of God tayo, di ba? So, pero ang gusto ko pong bigyang diin dyan, nung ako po ay bago pa lamang na Kristiyano, akala ko or ang mindset ko noon, kailangan ko munang maging matino or kailangan ko munang magbawas ng mga kalokohan, maging mabait, maging holy, bago ako talaga tuluyang tumanggap kay Lord. Pero pansinin po natin dito sa verse ng Ephesians, pinakita na hindi pala sa effort natin kaya tayo naliligtas.
kung hindi po dahil regalo po yun sa atin ng Diyos. Hindi po sa gawa natin. Bakit po? Simple lang po. Straight to the point naman si Lord eh. Sinabi niya para wala tayong may pagyabang sa Kanya. So that no one can boast. Diba? So para pagharap natin doon sa langit, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, kaya naman ako nakarating dito sa langit dahil libo-libo yung napatanggap ko. Diba? Buong buhay ko nag-serve ako sa iyo. Or uh, talagang binigay ko ang buhay ko sa iyo. Hindi po natin pwedeng sabihin yon. Ang sabi niya po dito, binigay niya sa atin yung salvation as a gift of God, di ba? So, ano bang kaya nating gawin kapag sinabing gift of God? Ang kaya lang nating gawin doon, kaya nating tanggapin. Hindi natin kayang bayaran dahil nga free gift yun eh, libre yun eh. Di ba? So, hindi natin pwedeng palitan din ng effort or ng good works. Hindi po. So, kailangan lang talaga nating tanggapin. Okay? So, nung tayo daw po ay hindi pa mga Kristiyano or ang tao daw po dito sa mundo ay nabubuhay sa dalawang spiritual family. So either nasa isa po tayo dito sa dalawang ito. So alamin po natin kung ano po ba yung dalawang spiritual family. So yung unang-una yung tinatawag na Satan's family. 'Di ba? Akala ko din po nung bago akong Kristiyano, akala ko na lahat ng tao dito sa mundo ay anak ng Diyos. Pero ngayon pong medyo lumalim na po ako sa Christianity, nalaman ko na hindi po pala lahat, 'di ba? So, sabi po dito sa Satan's family, every person in the world is born in Satan's family. Sinabi po sa 1 John 3:10, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brothers and sister. So, ibig sabihin dito sa verse na to, mayroon na kaagad comparison. So, hindi pala lahat anak ng Diyos. Meron din pala talagang belong sa Satan's family. And actually, majority po ng mundo belong sa Satan's family. Bakit po? Kasi nakapasok tayo sa family ni Satan through physical birth. 'Di ba? Na namana natin or nakuha natin sa ninuno nating si Adan. And then the descendants of Adam are all born in the image and likeness of a fallen sinner, 'di ba? So minana daw po natin yung sinful nature na yun eh doon sa forefathers natin eh na si Adam eh. Okay? So clear naman po na si lahat naman po tayo convinced na namana natin yung kasalanan at meron talaga tayong sinful nature. So the Bible is clear that because of our sin, we are sentenced to die. Di ba? Sinabi yan sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Okay? So lahat po pala tayo, hanggat hindi pa tayo talaga intindi or nakakilala sa Diyos, pwede kong masabi na belong tayo sa Satan's family. Hindi naman po sa pag-judge, pero the Bible is clear po. Okay? And then, dahil po doon, kailangan may solution. So ano po ba ang solution? The only solution sa sin problem po natin is to trust Jesus Christ as our Savior. Yun lamang po. Diba? So sinabi sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus lamang po talaga. At kailangan po natin yun maintindihan, and I believe dito sa pagsisimula natin ng series na to, mas lalo natin or unti-unti nating maiintindihan at ma-appreciate ang kaglorihan ng Diyos. 'Di ba? Marami pong mga religion ang nagsasabi na parang unfair naman ng Christianity. Bakit si Jesus lang ang daan papuntang langit? 'Di ba? Bakit yung religion namin or yung belief namin
hindi pwedeng makapunta sa langit. 'Di ba? May mga ganong mindset tayong naririnig sa mundo, pero isipin natin, hindi unfair si God eh. Actually, ang galing niya pa nga eh. Kasi kahit wala na tayong pag-asa talaga makapunta sa langit, at least nagbigay pa siya ng isang way para makapunta or makaabot sa glory niya, di ba? Ayun nga eh, yung through Jesus Christ. Di ba? So, ang kailangan baguhin natin kung ano yung mindset natin sa sarili natin. May daan na eh. Pero wag na natin ilagay sa kung saan natin gustong dumaan. Kung hindi, yun yung daan. Si Jesus yung daan. 'Di ba? Hindi nga lang yung prepare mong daan, pero si Jesus yung daan. So, kailangan talaga natin mag-decide kung saan natin gustong dumaan. Okay? So, sinabi, I am the way, the truth, and the life. So, isa-isahin natin. Pag sinabing the way, the Bible says that mankind will die in their sins if they are not saved from the punishment. 'Di ba? Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. So, sinabi dito na si Jesus became the way to your salvation by dying in your place on the cross, being buried for 3 days and 3 nights, and rising again in victory over sin and death. Okay, so si Jesus po yung naging substitute na instead na ikaw yung maparusahan, yung kasalanan mo namatay nung tinanggap mo si Jesus Christ. Namatay kasama sa cross nung tinanggap mo si Jesus Christ. Okay? So sinabi po sa Colossians chapter 1 verse 12 to 14, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Okay? So, siya po yung naging daan sa natin pabalik sa presence ng Diyos, pabalik sa fellowship ng Diyos. Okay? So, namili po or nag-decide ang Diyos, kailangan kong iligtas ang sanlibutan. 'Di ba? Pero at the same time, kailangan ko din silang parusahan. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng mabali ang salita ng Diyos. So naisip niya, paparusahan ko ba ang buong mundo o mamimili na lang ako ng isang tao at doon ko ilalagay ang kasalanan ng buong mundo at siya ang paparusahan ko. 'Di ba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Mas pinili niyang ibinigay sa anak niya at ganun din tayo kamahal ni Jesus Christ. Kasi tinanggap niya yon, in-execute niya ang plano ng Diyos, ng God the Father. Okay? And then siya din po ang truth. The Bible says that mankind rejects the truth of God by choosing to worship themselves and creation. Jesus is the truth they are seeking, and mankind needs to worship Him as the one true God. 'Di ba? So, isipin na lang po natin, kung hindi talaga tayo aware kung ano ba talaga yung truth, or kung ayaw talaga natin paniwalaan yung truth, lalo na sa mundo ngayon natin, talagang pilit natin pinabaliktad ang katotohanan ng Diyos. Isipin po natin 100, 200, 300 years from now, kung wala tayong tatayuan na standard ng truth, anong mangyayari sa mga apo natin? Baka hindi na nila alam na ang hindi na nila ma-distinguish kung ano ang babae sa lalaki at kung para kanino ang babae at para kanino ang lalaki, or kung tama bang pumatay or mali or sumamba sa mga kahit na anong Diyos o sa isang Diyos. 'Di ba? Ang hirap isipin na kapag hindi talaga natin alam yung truth, talagang maliligaw tayo, malalayo tayo na parang yung Sodom and Gomorrah, 'di ba? Pero the Bible sinasabi na si Jesus Christ is the truth. So kung gusto mo sa pananaw mo o sa sarili mo magkaroon ka ng standard, at yung standard na yun ay yung tatayuan mo hanggang mabuhay ka, hanggang mabuhay yung pamilya mo, kopyahin mo yung standard ng Diyos. Kopyahin mo si Jesus Christ. Kasi sinabi niya, He is the truth.
Okay? So, the life. Bakit naman sinabi na si Jesus is the life? All mankind is born into sin, and they are condemned to be separated from God in an eternal death in the lake of fire. Di ba? So, kailangan natin ng eternal life na kukuha lang natin kay Jesus Christ. Wala nang iba. Hindi sa religion, hindi sa tamang gawa, hindi sa pagsunod sa lahat ng batas, hindi sa pagiging mabait kaya ka magkakaroon ng eternal life. Makukuha mo lang yun kay Jesus. Okay? Sabi sa Revelation 20:15, anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So, kung talagang seseryosohin natin to, kailangan masigurado natin na yung pangalan natin nandoon, nakalista sa book of life. Di ba? Kasi ibig sabihin nun, biyaheng langit tayo. Di ba? So si Jesus lang yung life, wala nang iba. Hindi dineclare ni Buddha, ni Muhammad, or even ni Moses na sila ang nagbibigay ng life. Si Jesus lang. Okay? So ngayon, ang pangalawang family, yung tinatawag na God's family. Okay? So guilty tayo na lahat tayo ay naging belong sa Satan's family, pero meron din namang iba na nakakapunta o nakakaabot sa God's family. At paano ba tayo makakaabot dyan? Ang sabi dyan, you enter into God's family through a spiritual birth by your Heavenly Father. By trusting Jesus Christ as your Savior, you become a son of God through spiritual birth. This is what the term born again means. So yung born again pala, hindi pala siya religion. Hindi pala siya yung alive, yung hallelujah, hallelujah, mahal na mahal ka ng Diyos, yung mga ganong naririnig ko ng bata ako. Kung hindi, experience pala siya. Relationship pala siya. 'Di ba? Katulad ng keyword natin kanina na relationship. So born again is an experience na pwede nating makuha kapag binigay natin yung tiwala natin kay Jesus Christ as our Savior. Okay? So sinabi sa John 3 verse 3 to 7, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Si Nicodemus po kasi yung kausap dito ni Jesus Christ. Kaya si Nicodemus din yung nagtatanong sa kanya nito. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to spirit. You should not be surprised at my saying you must be born again. Diba? At sinabi din sa 1 Peter chapter 1 verse 23, for you have been born again not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Okay? So kailangan pala pag tinanggap natin si Jesus Christ, na-receive natin yung salvation, pinapanganak pala tayo spiritually. So sa ngayon pala, kung ngayon mo tinanggap si Jesus Christ after mo marinig itong lesson na ito, ibig sabihin, baby ka pala ngayon spiritually. Congratulations, di ba? Kasi pinanganak na yung spiritual life mo. Yung totoong spiritual life mo. Okay? So, sabi dyan, naka-receive ka ng new birth, pinanganak ka na sa langit, biyaheng langit ka na, pagdating ng paghaharap tayo kay Lord. At sinabi sa John 1, verse 12 to 13, but as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God. So anak na tayo ni Lord. Anak na tayo ng Diyos. Diba? Inulit ko lang sa ibang version yung John 1, verse 12 to 13 kanina. Even to them that believe on His name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay? So, hindi na si Adan yung magulang mo. Si God na. Sinabi dyan, you were born of God.
Okay? Hindi na si Jesus Christ yung panganay, hindi na si Adan yung panganay, kundi si Jesus Christ na ang panganay natin. Okay? So, hindi na tayo belong sa Satan's family, kundi nandoon na tayo sa tinatawag na God's family. Okay? So, dahil dyan, nagkaroon na rin tayo ng father and child relationship sa ating Diyos. Di ba? At ito yung tinatawag na perfect relationship. Di ba? Bakit? Kasi si Lord hindi naman siya nagkakamali kapag kung paano niya aalagaan yung kanyang mga anak. Di ba? Hindi tulad ng mga biological father natin na hindi perfect. Itong Diyos natin na to, perfect ito. Hindi to tao na kapag ka may sinabi sa'yo, hindi niya gagawin. Di ba? Diyos ito. At ito yung tatay mo. Nagbigay sa'yo ng karapatang maging anak ka niya. Okay? So, sabi sa Matthew 7 verse 11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So, dahil anak na tayo ng Diyos ngayon, pwede na tayong humiling sa Kanya. Pwede na tayong mag-pray ng mag-pray, di ba? Pwede na tayong mamilit ng mamilit sa Kanya, katulad ng sinabi dyan sa verse, di ba? Sabi nga dyan ni Jesus Christ kung yung tatay nga natin na evil di ba? Not literally pero sa spiritual, di ba? Kaya tayong bigyan ng regalo. Paano pa kaya yung Diyos natin na nasa langit? Di ba? Kapag humiling tayo. So, my point is, ngayon kapag nag-pray ka, mapapansin mo dahil tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, na-receive mo na yung salvation, ngayon mapapansin mo pag nag-pray ka, pag humiling ka, nararamdaman or nare-realize or nasasagot na yung prayer mo. Or nakikipag-communicate na sa iyo ang Diyos, either sa pamamagitan ng Holy Spirit, pamamagitan ng mga napapanood natin sa YouTube, nababasa natin sa libro, or sa mga naririnig natin sa mga tao or sa mga pastor. Yun yung mga way ng pagsagot ng Diyos sa prayer mo. Okay? So, paano ba makakapasok sa God's family ulit? Sinabi sa Romans 10:9-13. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. For there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all and richly blesses all who call on Him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So ang sabi, kailangan mo palang ikaw yung mag-initiate. Ikaw muna yung mag-first step. Yung Holy Spirit, pinitik-pitik ka na niya. Kaya ka nga nandito, pinapakinggan mo tong lesson natin ngayon Kasi inudyok-udyok ka na ng Holy Spirit na kilalanin mo ang Diyos. Pero dahil sumunod ka ngayon, naiintindihan mo na kailangan mo palang tanggapin si Jesus Christ. Di ba? At sinabi na kapag dineclare mo, sinabi mo na Jesus is Lord and you believe in your heart, dahil ang heart ay nagsisimbolo ng pagkatao or personality mo, that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay? So, kailangan dito, kailangan magkaroon ka ng time. Maaaring hindi ngayon, or pwede rin ngayon, or maaaring mamaya, pag uwi mo sa bahay ninyo, or kapag ka matutulog ka na, magkaroon ka ng time na mag-sinner's prayer. Diba? Mag-pray ka kay Lord and i-accept mo, tanggapin mo na si Jesus Christ is your Lord and Savior. Diba? Kasi naniniwala ako na pag ikaw mismo
yung nag-initiate ng prayer na yun, pag-accept kay Jesus Christ, I believe na yun ay talagang galing sa puso. 'Di ba? Kaysa yung nakisabay ka lang sa maraming tao na tanggapin natin si Jesus Christ, follow kung ano yung prayer, yung mga ganun. Sa akin, hindi masyadong effective yun. So, ang kailangan, ikaw mismo, declare with your mouth that Jesus Christ is Lord and Savior. Kapag ka may maaaring ngayon or kapag ka may time ka mamaya. Pero wag mong kakalimutan. If you truly believe that Jesus Christ is your Lord and Savior, wag mong kakalimutan na tanggapin siya. Okay? So after receiving your salvation, you now have the Holy Spirit dwelling inside of you. Diba? Sinabi ni Jesus Christ yan, kailangan kong umakyat, kailangan kong umalis para mapadala ko ang Holy Spirit. Ngayon, meron ka ng guide, meron ka na ring teacher, meron ka na ring tiga-rebuke, tiga-correct sa'yo. Hindi konsensya yun. Holy Spirit yun. Dahil tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, nakareceive ka na ng salvation, ngayon mapapansin mo, may kumukulit-kulit na sa iyo kapag may baluktot kang mga ginagawa o naiisip. Sundin mo yun. Yung Holy Spirit kasi yun. Okay? Sinabi din, you are now a new creature in Christ. Diba? So, may new birth ka na eh. Baby na yung spirit mo, yung spiritual baby ka na. Kaya new creature ka na, di ba? So, syempre, kapag talagang tinanggap mo ang Diyos with all your heart, unti-unti mababago na rin yung actions mo. Kasi nga, new creature ka na. Di ba? Sabi din, you now possess eternal life. So, meron na, matik yan. Yan yung benefits, isa sa mga benefits kapag naka-receive ka ng salvation. At humingi ka ng kapatawaran, kinonfess mo yung mga kasalanan mo kay Jesus Christ, ayan ang kapalit, eternal life. Diba? And you now possess a new spiritual nature. Katulad ng sinabi ko, yung spirit mo, baby, kailangan natin palakihin ng palakihin. So, pag umattend ka pa ng umattend sa mga topic natin na to, naniniwala ako na yung baby na yon magmamature at pagdating ng panahon, makakabunga, magkakaroon ng mga fruit of the Holy Spirit. Okay? And then wag din natin kalimutan na dahil new creature na tayo, tinanggap na natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, wag din natin kalimutan na yung dati nating sarili na puno ng sinful nature, bago tayo makareceive ng salvation, nandito pa rin naman sa atin, sa fleshly body and mind natin. Di ba? So, lagi lang nating tandaan, magkakaroon ng constant conflict between our flesh and the Spirit of God within us until we die. Okay? So, ang gusto kong ipayo, yes, magkakasala pa din tayo, pero hindi ibig sabihin mawawala yung salvation sa atin. Ang mawawala lang sa atin, yung relationship natin kay Lord. Yung fellowship natin kay Lord. 'Di ba? Pero ang gusto kong i-point out, tuwing nakakagawa tayo ng kasalanan, tuwing nakakagawa tayo ng pagkakamali, aware man tayo o hindi, balik lang ng balik kay Lord. Confess lang ng confess. Balik lang ng balik. Kasi yung marami, katulad ko noon, kapag nakakagawa na ako ng pagkakamali, hindi nahihiya na akong mag-church. Nahihiya na akong umattend sa gawain. Pero mali pala yun. Pag nakakagawa ka ng pagkakamali, mas lalo kang lumapit sa Diyos. 'Di ba? And next thing you know, dahil balik ka ng balik kay Lord, balik ka ng balik kay Lord, ikaw na ang may hiya sa mga maling ginagawa mo. Next thing you know, 1 year from now, 2 years from now, hindi mo na ginagawa yung mga mali na yun. Nabago ka na. Na-sanctified ka na paunti-unti. Okay? So the only way to daily overcome the lust of the flesh is by walking in spirit and renewing your mind. So balik ka lang ng balik kay Lord. Kahit nakakahiya, kayo lang naman dalawa ang nakakaalam nun. And next thing you know, sa sobrang nakakahiya, tinanggal mo na sa sarili mo. Na-overcome mo na.
na-adjust mo na. Okay? Walk by the Spirit. Okay? Para hindi ka mag-gratify ng mga desire of the flesh. Okay? So, yun lamang po. Salamat sa pakikinig and hopefully makasama pa rin po namin kayo sa mga susunod na topic po natin. Again po, welcome sa channel nating Alive Alive. Thank you. Good night.